Napakamot si Marvin sa ulo niya. Naisip ko na kailangan natin ng taong marunong mag-alaga ng buntis. Paano kung may mangyari sa'yo habang wala si boss? Pare-pareho kaming walang alam at pare-pareho ding mananagot sa kanya. Bumagsak ang aking balikat at bumuntong hininga. May point naman siya doon. Pinaningkitan ko ng mata si Marvin. Wala na akong ibang pinagsabihan. Lalo lumiit ang mata ko. Bukod kina Kuya at Caleb, pero wala naman silang sasabihin kay boss. Gusto namin pare-parehong makita ang surprise look nito. Bakit nga ba umasa pa ako kay Marvin na magagawa niyang itago ang pagbubuntis ko? Mas excited pa nga siya sa balita na akala mo siya ang manganganak. Basta, huwag mo na sana makakaabot kay Gabriel. Bumaling ako kay Manang Dottie. Nakatingin pa rin siya sa akin. Mukhang hinihintay niyang sabihin ko mismo sa kanya. Opo. Sagot ko. Buntis nga po ako. Huminga siya ng maluwag. Akala mo ay nawalaan kung anumang nagpapabagabag sa kanya. Kumain ka na ba? Maghahanda ako ng makakain. Sensitibo ka ba ngayon sa pagkain? Sa hindi malaman dahilan, sobra akong natuwa sa sinabi niya. Sa ngayon po, cheese lang pong ayoko. Tumango si Manang Dottie at nagpunta na ng kusina. Sinundon ko si Manang Dottie sa kusina. Manang Dottie, pwede po bang huwag ka mag-alala? Kung anumang plano mo sa pagsasabi kay Gab, hindi ko hadangan. Lalo lumawak ang aking pagngiti. Tumango ako sa kanya at nagpasalamat. Naupo ako sa dining chair at ipinaghanda ako ni Manang Dottie ng pagkain. Mukhang masarap po. Hindi ko na pinatagal pa. Kumuha kagad ako ng inihanda niyang pagkain. Naupo rin si Manang Dottie at pinanood akong kumain. May naaalala ko sa'yo. Sabi niya. Napatigil ako sa pagsubo ng pagkain at tumingin kay Manang Dottie. Kagaya mo siyang kumilos. Napalagok ako. Hindi ko alam kung sinong tinutukoy niya. Ganito din ang nararamdaman ko noon nang malaman ko na buntis siya. Parang kailan lang iyon tapos ngayon si Gabriel na magiging ama. Tumayo ako para makakuha ng tissue at binigyan si Manang Dottie. Napansin ko kasi na naluluha siya habang nagkukwento. Hindi ko akalain ang isang kagaya ni Manang Dottie na strict at may pagkamataray ay makikita kong lumuluha na ngayon. Sino po? Hindi ko na napigilan ang sarili na magtanong. Kanina pa kasi ako curious sa kung sino tinutukoy niya. Ngumiti si Manang Dottie. Si Anya. Nagtataka akong tumitig kay Manang Dottie. Bahagya din na kumunot ang noo ko. Iniisip kong sino ang kanyang tinutukoy. Sino si Anya? Ang nanay ni Gabriel. Si Anya Lardizabal. Ikinagulat ko iyon. Hindi ko kasi akalain na mapag-uusapan ng tungkol sa nanay ni Gabriel. Kukunti lamang ang alam ko dito dahil hindi namin siya madalas mapag-usapan ni Gabriel. Pakiramdam ko nga ay iwas si Gabriel na pag-usapan ng ina. Ano nga kaya nangyari sa ina ni Gabriel? Bakit sa tuwing na pag-uusapan nito ay para bang may kakaiba sa ekspresyon ni Gabriel na hindi ko maipaliwanag? Anong klase pang tao ang mom ni Gabriel? Sobrang curious ako sa taong nagbigay buhay kay Gabriel at nag-alaga sa kanya. Mabait sa Anya. Mahal na mahal niya sa Gabriel. May lungkot kay Manang Dottie habang nagkukwento. Kaya lang po patay na po siya. Tumingin si Manang Dottie sa akin. Tinakpan ko ang aking bibig. Dapat atang hindi ko na iyon sinabi. Nagkwento si Gabriel sa iyo tungkol sa kanyang ina. Halata ang gulat sa kanyang mga mata. Para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Hindi po masyado. Basta po sinabi niya lang sa akin ay namatay na ang mom niya. Malalim ang naging pagbuntong hininga ni Manang Dottie. Mukhang masakit pa rin sa kanya mga nangyari. Hindi ko rin naman siya masasisi. Natahimik ako. Hindi ko na binalak na magtanong dahil baka makasira sa kalmadong pag-uusap namin ni Manang Dottie. Hindi ko man na-meet ang mommy ni Gabriel. Alam ko na mabait siyang tao at mahal na mahal niya si Gabriel. Siguro kaya hindi pa lang handa si Gabriel na pag-usapan nito ay dahil masakit pa sa kanya ang nangyaring pagkawala ng kanyang ina. Sobrang pasasalamat ko kay Manang Dottie. Hindi rin siya umalis kaagad at ayaw niya akong iwan, lalo na raw at wala si Gabriel. Baka po hanapin kayo sa bahay. Sabi ko kay Manang Dottie. Natutuwa rin ako na nakakasama ko siya. Pakiramdam ko ay mas napapalapit ako sa kanya. Hindi nila ako kailangan doon. Dito muna ako habang wala si Gabriel. Ngumiti ako kay Manang Dottie. Huwag niyo rin po sana munang sabihin sa ama ni Gabriel. Kapag pinag-uusapan si Michael Lardizabal, hindi ko mapigilan na matakot at mangamba. Wala akong pagsasabihan. Kayo magsasabi nito kay Michael kung kailan niyo gustong sabihin. Inalagaan ako ni Manang Dottie, lalo kong namiss ang pag-aalaga ni Mama sa akin.
Mas nagiging emosyonal tuloy ako dahil siguro sa pagbubuntis ko. Uuwi na si Gabriel mamaya. Sobrang excited ko. Nakalagay na sa isang box lahat ng pruweba na buntis ako. Inihahanda ko na lang ang sarili kung paano ko sasabihin. Sa tingin niyo, ano kayang gender ng anak ni Sir Gap, no? Napatingin ako kay Marvin nang bigla niya iyong itanong. Magkakasama kami sa balcony ng penthouse. Wala kaming magawa kaya dito na lang kami tumambay. Nandito rin si Manang Dottie sa penthouse pero nasa kusina siya at sabi niya ay maghahanda ng tanghalian. I offered to help her pero pinagalitan niya lang ako. Pupusta ako lalaki, sabi ni Nazarus. Simula nang malaman nila na buntis ako, tila ba ayaw na nila akong iwanang mag-isa. Siguro dahil iniisip nila na baka malingat lamang sila ay may mangyayaring masama sa akin at sa baby. Doble ingat sila dahil 2 taon na rin ang kanilang pinoprotektahan. Lalaki din sa akin, sabi naman ni Xavier. Sana babae. Sabay na saad naman ni na Karen at Angelo. Napangiti ako sa kanila. Ako, wala namang kaso sa akin kahit na anong gender. Naalala ko yung pera na makukuha ko kapag nanganak na ako. Hindi pa namin nadidiscuss na Gabriel ang tungkol doon at medyo natatakot akong kausapin siya tungkol sa kontrata. Lalo na at pakiramdam ko ay sobrang pagiging sensitive ko at emosyonal sa mga bagay-bagay. Nang malaman ko na buntis ako, hindi ko na nga naisip ang tungkol sa pera. Ikaw, miss, anong gusto mong gender ng anak niyo? Ngumiti ako sa itinanong ni Karen. Hinapos ko ang tiyan ko. Hindi pa ito ganoong kalaki pero nararamdaman ko na may buhay na nabubuo roon. Kahit ano? Sagot ko. I know the baby will be loved no matter what. Ayoko na muna mag-isip ng kung ano-ano. Ayokong pangunahan kung anong mga mangyayari sa hinaharap. Dadating din ang time, baka makapag-usap kami ni Gabriel ng maayos. Lalo na at sinabi niya na ayaw niyang pakawalan ako. Noong gabi, nakatanggap ng tawag si Marvin na nakauwi na sina Gabriel at papunta na rito. Bigla akong nataranta. Sinabi ko na pupunta lamang ako sa kwarto. Magpapanggap ako na masama ang pakiramdam at isusurprise ko doon si Gabriel. Nasa kwarto na ako at nakahiga. Yakap-yakap ko ang tiyan ko. Sobrang hinihintay ko ang araw na ito. Ang araw na masasabi ko na kay Gabriel na buntis ako. Habang nakahiga ako, nakaramdam ako ng pagbigat ng ulo ko. Bumangon ako at mas naramdaman ko ang pagkahilo. Para rin bumabaliktad ang aking sikmura. Naduduwal ako. Hindi ko masabi kung dahil ba ito sa pagka-excite ko. Pinakaramdaman ko ang sarili ko. Mukhang hindi naman matutuloy ang pagsusuka. May naririnig na akong ingay sa labas. Napatingin ako sa may pinto. Bumalik ulit ako sa pagkakahiga. Bumukas ang pinto ng kwarto at narinig ko ang boses ni Gabriel. What happened? I missed him so much. Ilang araw lang kaming hindi nagkasama ay sobra ko siyang na-miss. Masama po at ang pakiramdam na miss, sabi ni Angelo. I'll handle this from here. You all may go. Isinara niya na ang pinto at narinig ko ang yabag ng kanyang paa na papalapit sa kinaroroonan ko. Lalo kong naramdaman na para akong nasusuka. Naupo sa Gabriel sa kama. Alam ko yun dahil naramdaman ko ang paggalaw ng kinahihigan ko. Hey, he caressed my hair. Gusto ko na kaagad bumangon at dambahin siya ng yakap. Are you sick? How are you feeling? Dahan-dahan akong gumalaw. Binuksan ko ang mga mata ko at tumingin sa kanya. Oh, how I missed his face. Bakas ang pag-aalala kay Gabriel. Kung sa bagay kakauwi niya lamang at ang mababalitaan niya kaagad ay ang masama kong pakiramdam, which is not true. Gabriel? Nagpanggap ako na hindi alam na nandito na siya. Bumangon ako at inalalayan niya naman ako. Kailan ka pa nakauwi? Just now. Kamusta ka? Tanong nito. Okay lang, medyo masakit lang ang ulo ko. Dapat ay pagpapanggap lang ang pagsakit ng aking ulo pero mukhang nagkatotoo na siya ngayon. I brought you something, sabi niya. Napansin ko nga na may box sa gilid niya. Kinuha niya yun at ipinakita sa akin. Ano yan? Cake? Ngumiti si Gabriel. Not just any cake. Inalis ni Gabriel ang top ng box para makita ko ang laman nito. It's your favorite cheesecake. Nakakatuwa na alam ni Gabriel na mahilig ako sa cheesecake. Simula nang matikman ko iyon, lagi ko nang hinahanap-hanap. Kaya lang ngayon, napatakip ako sa aking bibig at nararamdaman ko na naman ang pagbaliktad ng sikmura. Ayan? Hindi na ako nakapagsalita. Agad akong umalis ng kama at tumakbong papalapit sa banyo. Naupo ka agad ako sa may harapan ng bowl at nagsuka doon. Sandali akong tumigil, ngunit nang maalala ang cheesecake, napasuka na naman ako. Ayan!
Hinawakan ni Gabriel ang aking buhok at hinimas ang likod ko habang ako ay halos magtawag ng uwak sa pagsusuka. What's wrong with you? Gusto kong umiyak. Hindi ganito ang plano na gagawin ko. Ang bala ko ibibigay sa kanya ang box at sasabihin na may regalo ako sa kanya. Inihanda ko iyon despite not feeling well. Ang magsuka dahil sa pasalubong niya sa akin ay hindi parte ng plano. Kumuha ng tissue sa Gabriel at inalis ang dumi sa may labi ko at pinawi rin niya ang luha ko. Umiiyak na nga ako nang hindi ko namamalayan. Baby, tell me what's wrong. I'm worried. Lalong bumuhos ang luha ko. Bakit ba ako umiiyak? Hindi ko rin maipaliwanag. Gabriel? Panimula ko. Ipinikit ko ang mga mata bago sabihin ang balita. I'm pregnant. Natulala si Gabriel sa akin. Alam ko na kaagad na hindi siya makapaniwala roon. Ako rin. Hindi ko akalain na sa banyo ko sasabihin sa kanya ang balita habang nasa tabi ng toilet bowl ang tungkol sa pagbubuntis ko. Matagal bago nagkaroon ng reaksyon si Gabriel. Dahan-dahan ding nawala ang ngiti ko dahil bigla akong kinabahan. Paano kung biglang ayaw niyang magkaroon ng anak? Hindi ko mabasa ang ekspresyon ng mukha ni Gabriel dahil blanco ito at hindi pa siya nagbibigay ng kahit na anong reaksyon matapos marinig ang balita. What? Sa tagal niyang tahimik ay yun ang itinanong niya sa akin. Kinailangan kong humugot ng malalim na paghinga para lamang masabi ko sa kanya ulit ang balita. I'm pregnant, Gabriel. Hinawakan ko ang tiyan ko. Sunundan ni Gabriel ng tingin iyon. Buntis ako. Hindi ko talaga nagugustuhan ang reaksyon ni Gabriel. Hindi ko kasi masabi kung masaya ba siya sa narinig o hindi. Really? Kinagat ko ang labi. Medyo naiinis na dahil para bang ayaw niyang maniwala. Napapansin ko pa naman sa akin na mabilis magbago ang mood ko. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo para lang maniwala ka? Hindi ko napigilan na bahagyang nagtaas na ang boses ko. Agad akong nilapitan ni Gabriel at tinawakan ng aking pisngi. Hey, calm down. Saad nito. I just couldn't believe it. Sinabi mo sa akin na buntis ka? Shit! Niyakap ako ni Gabriel. Sobrang higpit nito na hindi ko mapigilang maluha. See? Ang bilis talaga magbago ng aking mood. Shit! We're pregnant! Napapikit ako sa aking mga mata. Tumulo ang luha at malawak ang aking naging pagngiti. This time nawala na yung kaba ko dahil alam ko na totoong masaya si Gabriel sa naging balita ko. Tom, my mind is going to explode with this news. Tom, baby. Mas sumigpit ang yakap niya sa akin. Masaya ka ba sa balita? Tumawalay si Gabriel sa akin. Pinawi niya ang mga luhang bumabagsak sa akin pisngi nang mapansin niya iyon. I couldn't explain it. But I am. I'm so damn happy. Words aren't enough to describe it. Hinalikan ako ni Gabriel sa akin labi. Maging ako man, hindi ko maipaliwanag ang nararamdamang kasiyahan dahil sa reaksyon niya at dahil sa balitang ito. Masaya din ako. Me too. Sabi ko sa kalagitnaan ng paghalik niya sa akin. Masaya din ako. Nasa ganoong posisyon kaming dalawa ng ilang sandali bago himuwalay si Gabriel sa akin. We need to celebrate this. Iyon ang hindi ko inaasahan. Hindi ko alam na sobrang saya ni Gabriel sa balita na gusto niya mag-celebrate. Inimbitahan ni Gabriel noong gabi ang mga kaibigan niya para siguro ipagdiwang ang balitang buntis ako. Narinig ko na darating ang mga ito. Kinakabahan ako. Sabi ko sa kanya, ito ang unang pagkakataon na makikilala ko mga kaibigan mo, Gabriel. Hindi ko lamang masabi sa kanya na paano kung hindi ako magustuhan ng mga ito. Baka makaapekto ito sa image ko kay Gabriel. Kung medyo naging overthinker na ako noon, mas lalo na ngayong buntis ako. Para akong mapapraning. Don't worry about them. There's a tendency I'll get jealous. So I will be happy if they don't like you. Ngumuso ako at marang hinampas si Gabriel dahil sa sinabi niya. Alam ko naman na nagbibiro lang siya. Siyempre, kaibigan mo sila, Gabriel. Gusto ko na magustuhan din nila ako. Ngumiti si Gabriel sa akin at tinawakan ang aking baba. Trust me, they'll be happy to meet you. Dahil sa sinabing iyon ni Gabriel, kumalma ako kahit papaano. Nagtawag din naman ako ng mga kaibigan pero hindi ko na isinama muna sina Calvin, Bern at Candy. Hindi pa rin kasi nila alam ang sitwasyon ko at parang wala pa ako sa tamang wisyo para magpaliwanag sa kanila. Tanging si Rina at Crystal lamang ang sinabihan ko ngayon. Hindi pa ako sigurado kung pupunta si Rina dahil sa naging pag-uusap namin. Pupunta ba si...
Natawa ko sa sinabi niya. Alam ko kaagad kung sinong tinutukoy nito. Oo, sabi ko. Kaibigan siya ni Gabriel kaya alam ko na pupunta iyon. Sabi naman ni Rina sa akin. Parang hindi pa ako sigurado. Ayan, ayoko makita ang lalaking iyon. May napapansin talaga ako sa kanila. Hindi pa nagkukwento sa akin si Rina tungkol kay Elias. Pero malakas ang pakiramdam ko na matagal na silang magkakilala bago pa man sila magkita ulit sa korte. Pumunta ka na, please. Para naman sa akin eh. Huminga siya ng malalim. Susubukan ko pero hindi pa rin ako sigurado. Kung hindi ako makapunta, mag-celebrate na lang tayo ng sa atin. Yung walang asungot. Napailing ako pero hindi rin mapigilan ng tawa. Sige, pero sana talaga'y makapunta ka. Nagpakawala ako ng malalim na paghinga nang maalala ko iyon. Minsan ay curious talaga ako kung bakit iwas na iwas si Rina kay Elias. What's with the heavy sigh? Napalingon ako kay Gabriel na magsalita siya. Nakalimutan ko na kasama ko siya sa silid. Inaayos niya ngayon ang tie niya. Tumayo ako para tulungan siya. Hindi ako marunong nito noon pero pinag-alalan ko kung paano itali ng maayos ang necktie. Para lang ako ang gumawa nito kay Gabriel. Nangawakan ko ang tie niya, hinawakan ako ni Gabriel. Alam ko na nakatitig siya sa akin kaya medyo nadidistract ako. Gabriel, may alam ka ba tungkol sa relasyon ni Rina at Elias? Hindi ko mapigilang tanong. Para na rin hindi niya ako masyadong titigan dahil nawawala talaga ako sa focus. Panimula ni Gabriel. Maybe. Nagtaas ako ng tingin sa kanya. Ano? Bakit parang mailap sila sa isa't isa? Bagyang natawa si Gabriel. Akala mo ay joke yung sinabi ko. Kung may mailap man sa kanila, yung babae lang. Hindi naman mailap si Elias. Lapit pa nga na lapit ang kaibigan ko. Ngumuso ako. Ano ba talaga nangyari sa pagitan nilang dalawa? Hinawakan ni Gabriel ang dulo ng buhok ko at nilaro niya iyon. Kung ano man nangyayari sa buhay nila, huwag na tayong makasali. Isa pa, I am not the one who should tell their story. Kung sa bagay, may point naman si Gabriel doon, kaya tumigil na rin ako sa pagtatanong. Nakahanda na kaming dalawa ni Gabriel. Suot ko yung kwintas na ibinigay niya sa akin. Habang nakatitig ako sa salamin, nakita ko si Gabriel sa likod ko. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat at nakatitig sa refleksyon ko sa salamin. You look fantastic, sabi nito. Pinamulahan ako ng mukha. Minsan hindi ko talaga alam paano ko haharapin ang mga compliments niya. Thanks, sabi ko. Humarap ako sa kanya. Ikaw din, you look so handsome. Ikiniling niya ang ulo niya at ngumisi. I know. Natawa ako sa sagot niya. Typical Gabriel. Alam niya kasi talaga na gwapo siya. Hinawakan niya ang kamay ko. Napansin niya siguro ang panlalamig nito. Nervous? Tumango ako. Medyo kinakabahan lang pero okay lang ako. Hinalikan niya ang kamay ko. Don't be. I'm with you. Isa pa mga kaibigan ko lang naman na nandito at ilang kaibigan mo. Muli akong tumango sa kanya. Nagpasya na kami lumabas. Nabalitaan din namin kay Diego na nandito na ang mga bisita. Isang beses pa akong bumuga ng malalim na paghinga bago ko isuot ang ngiti ko. Nang nasa may hagdanan na kami para akong lalong kinabahan nang makita ang mga bisita. Normal lang naman siguro ito, hindi ba? Lalo na't pakiramdam ko ay ipapakilala na ako ni Gabriel sa mga taong importante sa kanya. Iginala ko ang aking mga mata. Naroroon ang mga kalalakihang sa tingin ko ay mga kaibigan ni Gabriel. Nakakita rin ako ng mga pamilyar na mukha katulad ni Manang Dottie at Crystal. Maging si Rina ay naririto, kaya kahit papaano ay gumaan ang nararamdaman ko. Humigpit ang hawak ni Gabriel sa kamay ko. Tumingin ako sa kanya. Tumango siya sa akin at sabay kaming bumaba ng hagdanan. Hindi ko alam kung lahat sila ay alam kung sino ako sa buhay ni Gabriel. Kung mga kaibigan sila ni Gabriel, maaaring alam nila. Knowing din na hindi si Gabriel yung napasok sa relasyon. Nagpalakpakan sila habang bumababa kami sa hagdanan. Nahiya ako kaya't napayuko. Baby, bulong ni Gabriel. Lift your head. Napatingin ako kay Gabriel. Nakangiti siya sa akin at parabang nagkaroon akong bigla ng lakas ng loob dahil doon. Ngumiti rin ako kay Gabriel at ginawa ang sinabi niya. Itinaas ko ang ulo ko at hindi na muling itinago ang mukha ko. Nang makababa kami ni Gabriel, agad kaming dinalhan ni Caleb ng champagne glass. Hindi ako pwede. Diyos lang po iyan, miss. Sabi ni Caleb kaya tinanggap ko iyon. My dear friends, I invited you here to announce a special news. Sabi ni Gabriel at tumingin sa akin. Malawak ako ngumiti sa kanya.
Muling hinarap ni Gabriel ang mga bisita at pinagpatuloy ang kanyang sasabihin. Ayan at I are expecting a baby. Nagpalakpakan silang lahat. Kumabog ang aking puso, hindi dahil kinakabahan pa rin ako, kung hindi dahil sa tuwa. Itinaas ni Gabriel ang champagne glass. So let's all raise our glasses and have a toast to our baby. Cheers! Itinaas ko rin ang baso ko kahit na juice ang laman nito. Ininom namin ang laman ng aming mga baso. Matapos sinabihan ako ni Gabriel na sumama sa kanya. Come, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Doon ko muling naramdaman ang kaba ko. Ganoon pa man, tumango ako sa kanya at sumama. Lumapit kami sa grupo ng mga lalaki. Ang dalawa sa kanila ay may kasamang babae. Nakita ko rin si Elias. Ayan, I want you to meet my friends. Panimula ni Gabriel. This is Raj and Rox Recalde. Magkapatid silang dalawa. Ito naman sila Sebastian Ortego and Esteban Sandejas with his wife, Arshana. Also Kirill Ivanov and his wife Mercedes. Tumingin kami sa isang lalaki na malayo ang tingin. Of course, you know Elias. Tumawa ako pero si Elias ay para bang distracted at nakatingin pa rin sa malayo. Matagal ka na namin gustong makilala, Ayan. Nakuha ng isang kaibigan ni Gabriel ang atensyon ko. Kung hindi ako nagkakamali ay Sebastian ang kanyang pangalan. Ay, sabi ko sa kanila. Ako rin, matagal ko na kayong gustong makilala. Minsan lang may pakilala sa Gabriel sa aming babae. This is actually the first time. Nakakapanibago. I guess, you two leveled your relationship into the next stage. Si Raj naman ang nagtanong. May kakaibang ngisi siya habang sumisimsim sa kanyang baso. Hindi ko alam kung paano yun sasagutin dahil maging ako ay hindi rin sigurado sa estado ng relasyon namin ni Gabriel ngayon. Yes, sagot ni Gabriel. Kung ano mang meron sa amin dalawa ni Ayan, it has nothing to do with the contract. Hindi ko inaasahan na isinagot ni Gabriel. It's still Raj, but I'm happy with what he said. That's good to hear, sabi ni Rox. See, may kumain na salita niya, sabi naman ni Kirill. Parang hindi namin napagdaanan, kaya alam na natin mga ganyan. Sabi naman ni Esteban at ipinagbangga nilang dalawa ni Kirill ang kanilang baso. Lumapit si Mercedes sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, asawa siya ni Kirill. Ay, pagbati niya sa akin. It's nice to meet you. Niyakap niya ako. Nagulat man ay niyakap ko rin siya. Ako din. I'm happy to meet you. Nakasali din sa Alshana sa amin. May kakaibang ere kay Alshana. Yung tipo na matatakot ka sa unang beses mo siyang makakasalamuha pero mukha naman siyang mabait. May ipapakilala din akong kaibigan sa inyo. Sumama sa akin sina Alshana at Mercedes. Sa sandaling oras na magkakakilala kami, mukha namang nag-click kaming tatlo sa isa't isa. Masaya daw sila na may iba ng babae sa grupo at nagpapatino sa mga kaibigan ng asawa nila na sakit din sa ulo. Natawa na lamang ako sa komento nilang iyon. Rina! Niyakap ko kaagad si Rina. Masaya talaga ako nang makita ko siya kanina. Akala ko hindi siya pupunta. Congratulations! Alam ni Rina ang sitwasyon ko at napagkatiwalaan namin ng isa't isa. May mga bagay lang na hindi ko pa kayang ikwento sa kanya at ganoon din siya. Thank you. Mabuti na't nakapunta ka. Huminga siya ng malalim. Of course, hindi ko dapat sayangin ang gabing ito nang dahil lang sa... Kahit hindi niya ituloy, alam ko kung ano ibig niyang sabihin. Sinabi sa akin ni Rina na hindi maganda ang kinahantungan ng kaso niya. Wala siyang ibang witness at malakas ang kaso laban sa kanya. Malaki ang posibilidad na makulong siya. Alam niya na kayang-kayang ipanalo ni Elias ang kanyang mga kliyente. Inalok ko naman siya ng tulong pero sabi niya okay lang siya. By the way, naalala kong bigla ang mga bagong kaibigan. This is Mercedes and Alshana. This is Rina. Nakipagkamay naman sila sa isa't isa. Masaya ang gabing iyon. My heart is so full. Para bang walang kayang humadlang sa kasiyahan naming ito. May sariling mundo mga lalaki sa may balcony at kami namang mga babae ay ganoon din. From time to time, pinupuntahan ako ni Gabriel upang kumustahin. Pinapaalala niya rin na bawal akong bigyan ng alak. Ang sweet niyo naman. Sa Tanarina, level up na ba talaga? You look like a couple. Sabi ni Alshana. Alam kong usapan ninyong dalawa ni Gabriel. Nabanggit mo na rin naman kanina. Kung outsider ako at walang alam, iisipin ko na mag-asawa na kayong dalawa. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Ha? Hindi naman. Kahit na mas open na si Gabriel sa akin, natatakot pa rin akong itanong sa kanya ang tungkol sa kontrata.
Sinabi niya na hindi na kontrata ang nagbabind sa amin dalawa, but still, hindi ko akalain na makikita kong umaktong ganyan sa Gab. Kapag kasama namin siya ni Kiril, puro siya kalokohan. May ganyang side pala siya, and sa'yo niya lang ipinapakita. Saad naman ni Mercedes. Lahat sila'y nakatingin sa akin. Napapressure tuloy ako lalo na't hindi ko alam kung anong dapat na sabihin. But take it slow. Sabi ni Alshana. Alam ko na may mga bagay pa kayong hindi nare-resolba sa mga buhay niyo. Much better if you two solve it first before anything else. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Totoo naman, lalo na at wala pang balita rin kay Mama. Pakiramdam ko ay hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikita si Mama. Successful na natapos ang gabing iyon. Masayang-masaya ako dahil bukod sa nakilala ko ang mga kaibigan ni Gabriel, nagkaroon din ako ng mga bagong kaibigan. Did you have fun? Tanong ni Gabriel. Yes. Nasa kwarto na kaming dalawa ngayon at nakapagbihis na ako ng pantulog ko. I exchanged contacts with Sed and Alshana. May group chat na rin kaming 4. Tumingin si Gabriel sa akin. Kakalabas niya lang ng closet at nakapagbihis na rin. Hindi ko mapigilang mapatitig sa kanyang katawan. Bumabakat iyon sa kanyang suot na shirt. Sino-sino kayo? Ako, Serena, sa Alshana at sa Sed. Sobrang saya ko talaga. Ganito ako sa tuwing may mga bagong kaibigan. Naupo si Gabriel sa tabi ko. No boys? Tumawa ako. Nan, puro kami babae. Good, mabilis ako magsalos. Ngumiti lamang ako sa kanya. Hindi niya ba alam na kinikilig ako? Naalala ko si Mama. Agad ko yung itinanong kay Gabriel. Wala pa rin bang balita kay Mama? Huminga ng malalim si Gabriel. No updates. The last time she was seen was 3 months ago sa isang karatig probinsya ng Maynila. Wala na siya sa lugar na iyon. Nabuhayin ako kahit papaano sa sinabi niya. Meaning to say she's still alive, right? Hinaplos niya ang pisngi ko. Yes. Sa 4 na taon, ngayon lang ako nakakuha ng update tungkol kay Mama. Masaya na ako na malamang may pag-asang buhay siya at nasa maayos na kondisyon. I miss her. Ang tagal na sa mula nang huli ko siyang makita. Marami akong tanong sa kanya. Kagaya na lang kung bakit niya ako iniwang mag-isa. Hinawakan ni Gabriel ang pisngi ko, tinaplos iyon. Namumuo ang luha sa aking mga mata habang nakatingin sa kanya. I promise you, Ayan. Sabi niya at ipinatong ang noon niya sa akin. I will find her for you. Niyakap ko si Gabriel at naniwala ako sa kanyang sinabi. Alam ko na kapag si Gabriel ang nagsabi sa akin, tutuparin niya. I trust Gabriel and I trust him so much that it leads me to my destruction. Madalas na ako magsuka sa umaga. Minsan ay hindi ako makabangon sa pagkakahiga ko dahil sa sobrang pagkahilo. Here. Inabutan ako ni Gabriel ng tubig at naupo sa tabi ko. Hinagod niya ang likod ko at gumaan ang nararamdaman ko dahil doon. Thank you. Pasensya na sa abala. Dapat ay may meeting sa Gabriel ngayon pero hindi siya tumuloy dahil sa kondisyon ko. He canceled the meeting for me. It's okay. I will reschedule the meeting. You and the baby are more important. Masaya akong marinig ang mga salitang iyon. Walang palya si Gabriel sa pag-aalaga sa akin. Minsan kahit hating gabi na ay may nararamdaman ako. Agad siyang kikilos para lang maging komportable ako. Hindi pa naman ako naghahanap ng mga kung ano-anong pagkain. Regular na rin ang check-up ko sa OB ko. Maayos naman daw ako. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat ni Gabriel at ipinikit ang mga mata. Are you tired? Anong nararamdaman mo? Umiling ako. Hindi naman ako pagod at maayos na ang pakiramdam ko kumpara kanina. Gusto ko lang na ipahinga ang ulo ko sa balikat niya at maramdaman na malapit lang siya sa akin. I just want to feel you. Malapit na ang pasukan sa school pero nagdadalawang isip ako kung makakapasok pa ba ako. Sa ngayon pinapakaramdaman ko muna kung kakayanin ko ba. Iniisip ko na baka kung ano mangyari kung papasok ako at kalagitnaan ay hindi ko kayanin. Pero kung kaya ko naman, papasok pa rin ako sa university. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Napag-usapan na naman namin ito ni Gabriel at sinabi niya sa akin na susuportahan niya raw kung anong gusto kong gawin. Hinawakan ni Gabriel ang balikat ko, tinalikan ng tuktok ng ulo ko. What do you want to do? Nagtaas ako ng tingin kay Gabriel dahil sa itananong niya. Huh? I'm free today since I canceled my schedule. Baka lang may gusto kong puntahan. Inalis ko sa pagkakapatong ang ulo ko at akala mo'y nagniningning ang aking mga mata nang dahil doon. Maliligo lang ako at magbibihis. Alam ko na naguguluhan si Gabriel sa sinabi at inakto ko pero hinayaan niya ako.
Hindi ko maiwala ang ngiti sa aking labi matapos iyon. Nasa mall kami ngayon. Sinabi ko kay Gabriel na gusto kong gumala sa mall. Wala naman akong balak bilhin pero kung meron man, bibili ako. May isang section lang talaga ako sa department store na gustong puntahan. Hinila ko si Gabriel papasok ng department store. Hinahayaan niya lamang naman ako sa gusto kong gawin. Calm down, Ayan. Saan mo ba gustong pumunta? Natatawa si Gabriel sa inaakto ko. Para kasi akong bata na hinihila ang kanyang mga magulang para ipabili yung laro ang nakita ko. Hindi ako nagsalita at nagtungo sa section na gusto kong puntahan. Napapansin ko pa nga na panay ang pagtingin ng ibang babae kay Gabriel, mapa sales lady or yung mga nagmamall lang din. Nakukuha ang atensyon kapag nakikita si Gabriel. Hindi ko lang pinapansin pa dahil abala ako sa paglalakad ko pero nakakaramdam na ako ng selos. Nakakainis. Gusto ko nalang lagyan ng marka sa Gabriel kung saan ay makikita na lahat na pagmamayari ko siya.